sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard. Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Biyernes, November 28, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. The appeals chambers unanimously confirms the impugned decision. Apela sa hiling na pansamantalang pagpapalaya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ibinasura ng International Criminal Court. Kasi usually, ang family members na kasya itong 500 is mom, dad, and 2 children. Makakabili ba ng pang Noche Buena ng buong pamilya sa budget na 500 pesos? Pahayag ng DTI, binatikos ng ilang consumers. Sinibak na DPWH Engineer Henry Alcantara, nagsauli ng 110 million pesos cash sa gobyerno. Mga vendor sa paligid ng Quiapo Church, aalisin ilang araw bago ang pista ng Nazareno. Isang OFW nawawala matapos ang sunog sa mega apartment complex sa Hong Kong. At sa showbiz, SB19 rendition ng Damn at Time sa Japanese channel The First Take. Inilabas na. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Mananatili sa detention center ng International Criminal Court sa The Hague, Netherlands, si former President Rodrigo Roa Duterte. Ayon kasi sa 5 miyembro ng Appeals Chamber ng ICC, tama ang desisyon nitong Oktubre ng ICC Pre-Trial Chamber na ibasura ang hiling na interim release para sa dating presidente. Narito ang ating balitang A to Z. Sa detention center ng International Criminal Court sa The Hague, Netherlands, magpapasko si former President Rodrigo Duterte. Yan ay matapos ibasura ng appeal sa chamber ng ICC ang hiling na pansamantalang kalayaan ng dating presidente na nahaharap sa 3 counts ng crimes against humanity, kaugnay ng libo-libong extrajudicial killings sa kanyang war on drugs. The appeals chambers unanimously confirms the impugned decision. Wala sa hearing si Duterte nitong November 28. Sa halip ay dumalo ang kanyang defense lawyer na si Nicholas Kaufman. 3 ang inilatag na argumento ng kampo ni Duterte para sa hiling na pansamantalang kalayaan. Una, wala nilang banta na makialam o tumakas sa kaso si Duterte. Ikalawa, may mali sa batas ang pre-trial chamber. At ikatlo, umaapela sila sa makataong kadahilanan dahil may edad na ang dating Pangulo. Pero para sa appeals chamber, The defense has failed to substantiate that the pre-trial chamber's reasoning and assessment were unreasonable. base sa Rome Statute, maaaring pagbigyan ng interim release ang ICC detainees kung mapatutunayang wala silang banta na tatakbuhan ng kaso, uulitin ng krimen o kaya ay panghihimasukan ng proceedings. Pero pinagtibay ng ICC appeal sa chamber ang banta ng impluensya ni Duterte matapos ang kanyang re-election bilang alkalde ng Davao City. Tinanggap naman ng pamilya Duterte ang desisyon at sinabing patuloy nilang ilalaban ang kaso. Ayon sa Malacanang, nire-respeto nito ang desisyon. Tuloy ang trial ni Duterte. Sa loob siya ng kulungan. Napaiyak naman sa tuwa ang mga pamilya ng biktima ng war on drugs. Anila, mahalaga ang pananatili ni Duterte sa piitan upang mapanatag ang loob ng mga saksi at biktima na tumulong sa kaso. Pinal na ang pagbasura sa interim release, pero may nakabinbing pang apela ang kampo ni Duterte na tuluyang ibasura ang kaso laban sa kanya.
Napailing ang ilang consumer at mambabatas sa pahayag ng kalihim ng Department of Trade and Industry na sasapat niya ang 500 pisong budget pambili ng Noche Buena. Dagdag pa riyan ang anunsyo ng mga panadero na nakatakdang tumaas ang presyo ng ilang tinapay dahil sa mahinang supply ng itlog. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Halos 200 piso kada araw ang gastos ni Shane para sa iced coffee, bukod pa sa kanyang pananghalian. Kaya nagulat siya sa sinabi ni Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque na sapat na ang 500 pisong budget pang Noche Buena. Kape nga lang, magkano na, it's almost 185 pesos na. So, masasabi ko siguro ang gastos ko ngayon today, nasa 300 pesos na. To be honest, hindi ka na makakabili ng masarap talaga na pang Noche Buena. Kasi mostly, magkano naman talaga pang Noche Buena ngayon? Yan din ang saloobin ng waitress na si Susan. Sa totoo lang, kulang. Pero pagkakasyahin, kung konti lang yung budget mo. Dinepensa naman ni Roque ang naunang pahayag at giniit na depende ito sa miyembro ng pamilya. Kasi usually, ang family members na kasya itong 500 is mom, dad, and 2 children. Batay pa sa computation ng kalihim, marami-rami na ang putahe sa 500 piso. Meron na po itong Christmas ham na 170 pesos. And then yung spaghetti, which is the spaghetti noodles and the spaghetti sauce. For the macaroni salad, we have the macaroni noodles, 40 pesos and 95 centavos. The mayonnaise is 55 pesos and the cheese is 56 pesos and 50 centavos. So a total of 152 pesos. Pero ayon kay Akbayan Congressman Percival Sendanya, 2022 paan niya ang computation ng ahensya. Kasya naman kung magta-travel ka back in time. Habang nalulunod ang mga kababayan natin sa taas presyo, nakakainsulto yung ganitong mga paandar ng DTI. Hirit na kongresista, dapat itulak nila na i-certify as urgent ang ating panukalang 200 peso wage increase para naman may dahilang mag-celebrate ang mga manggagawa ngayong Pasko. Ayon sa isang samahan ng supermarkets, aminadong tumaas ang presyo ng ilang produkto pero hindi pa kabilang ang Noche Buena products. Iba-iba, tsaka hindi sila yung basic. Yes. Hindi sila yung monitor ng DTI. May ilan pa rin nilang mabibili ng mga nakabundle na mas malaki ang matitipid. Sa hanay naman na magtitinapay, may nakambang 5% na dagdag sa presyo ng kanilang mga pastries gaya ng mga cake na ito na kung susumahin ay aabot na sa halos 700 pesos ang kasalukuyang presyo. Hanggang 2 piso naman ang posibleng itaas sa presyo ng loaf bread pero hindi kasali dito ang Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal. Gusto rin naming mabuhay, partikular ang maliit na bakery. Alam mo, napakaliit lang naman kung magkakaroon ng increase ang tinapay. Kung ikukumpara mo sa bilyon-bilyong piso na nawawala sa pamahalaan at sa mga buwis namin. Isa sa dahilan nila ng pagtaas ay ang mataas ding presyo ng raw materials gaya ng itlog. Gaya ng itlogang ito sa Maynila, tumaas ng halos 9 na piso ang bawat tray ng itlog dahil sa mahinang supply. Medyo konti na ngayon and nagtataas yung mga farm dahil malamig. Normally, ang mga manok naglilay ng eggs pag mainit. Nasa 175 pesos ang bawat tray ng small size na itlog at hanggang 233 pesos naman sa tray ng extra large. Para sa balitang A to Z, Ace Cruz. Pinaltahan ni Senator Raffy Tulfo ang Department of Labor and Employment hinggil sa 99.15% compliance rate na ipinagmalaki ng ahensya hinggil sa implementasyon ng 13th month pay sa bansa. Sa Senate deliberation ng DOLE 2026 budget, sinabi ni Tulfo na maliit pa rin ang numerong ito dahil marami ang nagrereklamo sa kanyang action center na hindi nila binibigyan ng kumpanya ng 13th month pay. Ayon sa mambabatas, dapat 100% o 100% ang compliance at dapat patawan ng mas mabigat na parusa ang mga kumpanyang pasaway, lalo na sa pag-hold ng business permit renewal hanggat hindi nababayaran ang mga manggagawa. Nananawagan din si Tulfo na gumamit ng body-worn cameras ang mga field inspector para maiwasan ng underreporting sa pagbibigay ng bonus at matiyak ang totoong compliance ng mga kumpanya sa buong bansa.
Formal nang ibinalik ni dating DPWH Engineer Henry Alcantara ang 110 million pesos na cash sa Department of Justice bilang bahagi ng unang hakbang sa restitution ng maanumalyang flood control projects. Ipinresenta ang bungkos-bungkos na cash sa DOJ kasama ang kanyang abogado, mga kinatawan ng Land Bank at Bureau of Treasury. Ayon kay Justice Acting Secretary Frederick Vida, patunay ito ng good faith ni Alcantara nag-a-apply bilang state witness. Target naman niyang ibalik ang kabuuang 300 million pesos. Sinabi ni Vida na nangako rin ang dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na isasauli ang 7 milyong piso mula sa kanyang bank account na frozen ng AMLAC. Aminado naman ang ahensya na wala pa silang nakukuha at walang aktibong komunikasyon sa mag-asawang kontratistang sina Curly at Sara Discaya. Kasi ito ay pagpapakita ng kanilang good faith. Kasi sinasabi, di ba, pag nag-state witness, Mr. DOJ, narito po kami, gusto po namin tulungan ng gobyerno kasi nagsisisi na po kami. Dyan sa sinasabi mong pagsisisi, meron ka bang kinita? Opo, kumita po ako ng ganito. Teka, hindi naman sa iyo yan. Ibalik mo sa bayan. Ito po ay isang hakbang para po makamit natin yung katarungan. Posible nang simulan, finally, ang live streaming ng mga pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure sa susunod na linggo, ayon sa ICI. Pero umaasa ang komisyon na may resource person na handang isapubliko ang kanilang testimonya at pagdinig, imbes na isailalim ito sa executive session muli. Si Naomi Almohano may balitang A to Z. Sa walang katapusang usapin ng live streaming ng Independent Commission for Infrastructure bilang bahagi ng anilay transparency at mahigit isang buwan matapos sabihin ni retired Justice Andres Reyes na sisimulan na ito, sinabi ngayong Biyernes ng komisyon na handa na silang mag-livestream ng mga pagdinig sa susunod na linggo. We're ready. In fact, we've set up the system at the same time. We're just waiting for any hearing that will be live streamed. We've done our testing already and it's working. It's going to be available in YouTube. Ayon kay Hosaka, hinihintay na lang ng komisyon ang pagpayag ng mga iimbitahan. We're just waiting for a resource person who will be appearing before the ICI and who would agree on who would be showing their testimony to the public through our live streams. Ayon sa guidelines na inilabas ng ICI, maaaring humiling ng executive session ang resource person, ahensya ng gobyerno o testigo kung talagang kakailanganin hanggat hindi nito madedelay ang mandato ng komisyon. At kung hindi mag-request ng executive session, automatic na public live streaming ang gagawin. Samantala, pinag-aaralan din ng ICI ang pagla-livestream maging ang paghingi ng executive session ng sino mang resource person na sasalang. Ito'y matapos questionin ng publiko at ilang grupo gaya ng Makabayan Bloc ang basehan ng pagpayag ng ICI sa executive session request ng mga naunang inimbitahan. They would have to justify why they're asking for an executive session based on our guidelines, which is also based on existing law and jurisprudence and pronouncement by the Supreme Court. Sa ngayon, hinihintay ng komisyon kung sinong resource person ang susunod na sasalang at kung papayag na itong isa publiko ang kanyang pagdinig. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas maraming pamilya ang makakatamasa ng tuloy-tuloy na supply ng tubig sa pagbubukas ng Angat Water Transmission Project Tunnel No. 5 sa Norzagaray, Bulacan. Sinabi ng Pangulo na pinalalakas ng bagong tunnel ang Umiray Angat Ipo Lamesa System na naghahatid ng halos 90% ng tubig para sa 20 milyong katao sa Metro at Mega Manila, kabilang ang Bulacan, Rizal at Cavite. Itataas ng tunnel ang water capacity mula 6 billion na litro kada araw hanggang halos 8 bilyong dami. Ayon sa MWSS, may haba ang 3.3 billion peso project ng tunnel na mahigit 6 na kilometro. Pinondohan ito ng Maynilad at Manila Water at natapos ang construction nitong Setyembre sa pamamagitan ng China International Water and Electric Corporation at DOWA Engineering.
Ibig sabihin, mas maraming pamilya magkakaroon ng tuloy-tuloy at maaasahang supply ng tubig sa kanilang mga tahanan. Maisasaayos ang mga datib ng tunnel dahil may backup ng pwedeng pagdaanan ng tubig. Mas nagiging matatag ang ating water system para bawat Pilipinong umaasa rito araw-araw. Kinilig ang Blinks maging ang netizens nang biglang magtagalog sa kanyang mensahe para sa Pinoy fans, si Blackpink member Jisoo. Sa Instagram, ibinahagi ni Jisoo ang ilang kuha sa kanilang deadline concert na ginanap sa Philippine Arena nitong weekend. May kalakip na caption na nakasulat in Tagalog na Pilipinas at inalala na para bang bumalik siya sa kanyang kabataan. Masaya siya at hindi anya malilimutan ang pink wave ng Pinoy. Nagpasalamat rin ng singer sa alaalang ibinigay ng mga Filipino fans. Matatandaan nitong Marso lang nang magkaroon ng solo fan meeting si Jisoo na Blink Manila na dinaluhan ng libo-libong fans. Susunod, isang OFW nawawala matapos ang sunog sa mega apartment complex sa Hong Kong. At mga vendor sa paligid ng Quiapo Church aalisin ilang araw bago ang pista ng Nazareno. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Kinumpirma ng Department of Migrant Workers na nawawala ang isang Filipino overseas worker habang sugatan ng isa pa sa sunog sa Wang Fu Court Apartment Complex sa Hong Kong. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, nasa 80 Pilipino ang nakatira sa naturang gusali, 23 ang direktang naapektuhan. Nakahanda naman anya ang DFA at Philippine Consulate para ayusin ang travel documents ng mga biktima. Dagdag niya, tutulong ang DMW sa pagpapaabot ng basic needs at pag-asikaso sa medical assistance kasama ang Hong Kong authorities. The basic needs assistance, we will help in providing them their basic needs, as many may have been lost during the fire, the belongings that pertain to these basic needs. And then, of course, their medical needs. We will support the Hong Kong side in terms of any type of medical assistance they may provide, and we will provide the necessary medical assistance as well on the Philippine side. Sa ibang balita, 5 linggo bago ang pista ng Nazareno, ngayon pa lang ay pinaghahandaan na ng Manila Local Government at Police ang naturang event sa January 9, 2026. Kaugnay nito, inanunsyo na aalisin ang mga vendor sa paligid ng Quiapo Church 3 araw bago ang pista. Kaya naman problemado na ang ilang mga nagtitinda roon. Ang Balitang A to Z ni Kim Salinas. Mahigit 1 buwan na lang at muling dadagsain ng mga deboto ang Quiapo para sa taunang traslasyon ng itim na Nazareno. Nakatakda ang pista sa January 9, 2026. Kaya ngayon pa lang, nag-anunsyo na ang lokal na pamahalaan ng Maynila at Manila Police District ng maagap na pagsasaayos para sa seguridad at daloy ng tao. Nag-announce na po sa ating mga vendor na sa darating na January 7, 8 at saka 9 ay bawal po sila maglatag, magtinda rito sa vicinity natin sa Quiapo Church. No, sir? Ayon sa MPD, mahigpit itong ipatutupad. Pag may pasaway, talagang huhuli natin at kukumpiskay natin yung mga paninda nila. Isa sa maaapektuhan ay si Aling Malu na halos 3 dekada nang nagtitinda ng sampagita sa Quiapo. Zero vendors daw po. Kaya lang, syempre, logi kami doon. Gawa ng, yun lang pagkakataon na kumita kami. Kaya lang, bawal daw eh. Wala naman kami magagawa. Pero positibo naman ang pagtanggap ng vendor ng kandila na si Aling Ligaya sa anunsyo. Araw-araw naman kaming nandito. Syempre kahit paano, mag-iipon kami para sa 3 araw na yon. Meron din kami kakabuhay. Kasi yun po yung ikagaganda para sa nakakarami yun eh. Kaysa nandito kami, kung may madidiskrasya naman, mas lalo naman pong kawawa naman yung madidiskrasya namin. Tuloy-tuloy na ang pagpupulong at inspeksyon ng pamunuan ng Quiapo Church, MPD at local government para sa paghahanda sa darating na kapistahan, kabilang ang isasagawang dry run para sa traslasyon 2026. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.
Bigong mahanap ang target ng mga personalidad matapos suyurin ng mahigit 100 tauhan ng CIDG at NBI ang isang hotel sa Pasay City para sana hanapin ang 3 opisyal ng SunWest Incorporated. Yan ang kumpanyang kinukonekta sa dating mambabatas na si Zaldico hinggil sa maanumalyang flood control project sa Oriental Mindoro. Ayon sa CIDG-NCR, pinaniniwalaang nagtatago sa loob ng hotel at nagpapanggap na empleyado sina Consuelo Aldon, Anthony Ngo at Noel Cao. Sinabi ni Colonel John Giyagi na subsidiary ng SunWest ang Midas Hotel, kaya doon umano sila nagkukubli. Sinuyod ng mga operatiba ang 10 palapag, mga kwarto, kusina at housekeeping area, pero hindi natagpuan ng mga target. Nabigo ang pulis na maipatupad ang arrest warrants. Git ng CIDG, marami pang SunWest-linked properties ang iimbestigahan at tuloy-tuloy ang paghahanap. Nananawagan din sila sa mga opisyal na sumuko na lang sa mga otoridad. No, it's not overkill. Unang-una, ilang ito? 10 floors. No? So we have to do it in a orderly manner and a fast, mas mabilis, no? At saka para ma-cover up natin yung lahat ng floors na ito. That's why we have to utilize this number of personnel that we have. Naniniwala si Akbayan Party List Representative Percival Sendanya na nahaharap sa malaking public confidence crisis ang Kamara. Ito ay matapos ng ibunyag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na nasa 10% ng mahigit 300 miyembro ng House of Representatives ang iniimbestigahan dahil sa umano'y sangkot sa flood control controversy. Ito Sendanya, dapat magdoble kayod ang Kamara at si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para mabawi ang tiwala ng publiko at maisulong ang mahalagang reforma. Samantala, binanatan din niya ang mga umano'y sumusubok na magkaroon ng civil-military junta. Lalo't delikado ito sa isang demokratikong bansa na maaaring mauwi sa destabilisasyon. Well, any effort by the House of Representatives now will be treated by the public with doubt. So we have to really work hard in ensuring that we perform our functions in delivering substantial legislation, particularly the significant political reforms. Sa pool sa CCTV footage ang isang motorista na tumakas at iniwan ng kanyang mag-ina na kapwa walang mga helmet matapos siyang pigilin ng traffic enforcers sa junction Arellano Street sa Dagupan City, Pangasinan. Imbis na huminto, agad-agad umarangkada ang driver hanggang sa matumba ang motor at naiwan sa kalsada ang babae at bata na agad ring tumakbo. Patay ang isang 25 anyos naman na motorcycle rider matapos mag-counterflow hanggang sumalpok sa kasalubong na van sa Las Piñas City madaling araw nitong Biyernes. Sa pool din sa CCTV na tumawid sa kabilang lane ang rider habang umu-overtake sa dalawang motor bago siya direktang sumalpok sa van at tumilapon sa windshield. Dead on arrival ang biktima pagdating sa katapat lang na ospital. Nasa kustodiya naman ng Las Piñas Police ang driver ng van na wala ring lisensya. Mga ka-A to Z, nakapag Queen Yasmin font na ba ang lahat? Kinagigiliwan nga ngayon ng netizens ang internet personality na si Queen Yasmin. Matapos ilabas ng isang kilalang online graphic design platform ang bagong design asset nito sa ilalim ng All-Purpose Queen Collection. Inilagay ang imahe ni Queen Yasmin sa mga font, stock photo, mga graphics na pwede ring ilagay sa mga numero, letra at iba pang mock-up designs. Kasama sa koleksyon ang Queemojis, Queen of Signs, banners at mga theme posts tulad ng wet marketing sa palengke at bite or flight na kumakain ng trending na mango, graham na walang mango. Maraming brands at government agencies nang sumali sa trend at syempre hindi tayo nagpahuli dito mga ka-A to Z. Maaari ring gamitin ng Canva Pro users ang mga asset para sa social media post, mga ad o kaya naman ay simpleng libangan. Sa ating pagbabalik sa Showbiz, SB19 rendition ng Damn at Time sa Japanese channel na The First Take, inilabas na. Diyan lamang po kayo ay nanonood ng Balitang A to Z.
Inilabas ng King of Pop SB19 ang The First Take versions ng kanilang hits na Damn at Time. Bukod dyan, itinuturing na isa sa pinakamahusay na composer sa bansa ngayon ang kanilang leader na si Pablo Nase, matapos mapabilang sa top 5 choices ng Philippine Society of Composers, Authors, and Publishers o PhilSCAP. Ang chika sa balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Finally! Inilabas na ng tinaguriang Kings of P-Pop SB19 ang versions nila sa awiting Time at Damn mula sa The First Take, ang sikat na Japanese YouTube channel kung saan kailangan ng artist na i-perform ang kanta sa isang take lamang. Walang edit, walang ulit. Ang good news na yan, ibinahagi mismo ng grupo sa kanilang Facebook page. Hindi biro ang achievement na ito para sa SB19, lalo't sila ang unang Pinoy at Southeast Asian act na nakapag-perform sa The First Take at unang grupo na nakabalik sa platform ng 2 beses. Mapapakinggan na ang The First Take versions ng Damn at Time sa lahat ng digital music platforms worldwide via Sony Music Entertainment. Samantala, speaking of SB19 pa rin, kinilala ng Filipino Society of Composers, Authors, and Publishers of PhilSCAP ang pinuno ng SB19 na si Pablo Nase, matapos mapabilang sa top 5 composers in the Philippines. Maituturing nga talaga na isa sa mga pinakamahusay na composer si Pablo dahil siya ang nasa likod ng mga hit songs na Gento, Mapa, Kaya huwag mag-alala, ipikit ang iyong mata at Go Up. Ibibigay ko ang aking puso. Kabilang rin sa listahan sa top composers ng PhilSCAP ang ilang mga kilalang pangalan sa OPM tulad ni Rico Blanco, Jim Paredes ng Apo Hiking Society, Lito Camo at Benny Soturno. Mula nang mag-debut ang SB19 noong 2018, si Pablo ang pangunahing songwriter ng grupo at nakapagsulat na ng mahigit sa 50 mga kanta. Wow! Genius! Congrats, Pablo! Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Biyernes ay mula sa Amerikanong writer na si Henry David Thoreau. Ang sabi niya, "Kung mananahimik at magpapakahanda tayo, may kapalit na aral sa bawat pagkabigo." At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Mukhang nabilang na kahit hindi pa natatanggap ang 13-month pay at bonus, basta po maglaan ng panggastos dahil 27 days na lang bago ang masayang pagdiriwang. Ako po si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas. Happy Payday Weekend!